kita muna. Iniwanan ko na. Wala naman pong magawa eh. Wala naman po kasalanan ng papa namin. Iwan kayo sa ganang paraan. Papayaan mo dito sa mga barang. Hirap kasi walang magulang. Tapos sila lang na apat. Tapos meron pang sakit yung isa nilang kapatid. Kaya, kamusta yung buhay niyo, magkakapatid? Nakakaiyak mga kasipag, grabe yung apat na magkakapatid na iniwan ng nanay. Nakarelate ako sa buhay ko nito mga kasipag. Bakit? Bakit ka naiyak? Kamusta yung buhay niyo magkakapatid? Nakaiyak, grabe. Okay lang, pero ba't naiyak ka? Ako yung naiyak, grabe. Nang-miss mo yung mama niyo? Ang gusto mong sabihin sa mama mo? Sasabihin ko pa ba sa kanya? Ano? Sige, sabihin mo. Dami magkakapatid itong buhay na kaya namin itong pansugit na ito, nilalabanan lang po namin ito. Kasi nagpipray lang po kami, gamit ang parang sa pagpipray, nagsisimba po kami kung nandiyan po kasi Amen, amen. pastor. Amen. Dinadalo po kami dito na may dalang tinapay, binibigyan po kami pero sa reaction na nagbibigayan po sila sa church. Ako yung naiyak sa sitwasyon ng magkapatid na rin to. Nakarelate kasi ako mga kasipag eh. At saka po kumakanta kami ng pagpe-pray sa Diyos na manalig lang po kami na kahit Amen, amen. namin nasa kaya kami nagkaganito para makaya namin itong buhay. Amen. Trust God mga kasipag. At gusto kong payuhan kayo na kahit anong mangyari, huwag kayong maggalit sa nanay niyo. Ha? Huwag kayong magtatanim na sama ng loob. Dahil siguro ginawa niya yun dahil may dahilan. Ha? Kakalungkot na. Siguro ito yung panganay mga kasipag yung lalaki. No? Kasi malaki yung babae kanina. Apat sila magkapatid mga kasipag, may sakit daw po yung isa, tas iniwan po sila ng nanay. Hindi natin alam mga kasipag kung bakit iniwan po ng nanay. Mamaya mga kasipag magbigay ako ng komento, no? So para mas malinaw din ang bawat isa, magbigay ako ng message po sa mga viewers o sa mga nanonood sa akin. At sana mayroon kayong maipulot, may matutunan. Nakakawa magkapatid. So yan mga kasipag, off ko na to. Ayan, mga kasipag dito po, no, nakakawa yung magkapatid na to, apat. So iniwan daw sila ng nanay nila. Hindi natin alam mga kasipag kung talaga natukso yung nanay sa ibang tao o talagang yung nanay sumuko sa ugali ng kanilang tatay o sumuko yung nanay sa kahirapan sa buhay. So dito mga kasipag, gano'n nakakawa yung magkapatid. Nakarelate ako nito mga kasipag sa hirap ng buhay. Yung lalaki, nakita ko yung sarili ko kasi nga kami kasi, gano'n din ako, 8 years old, talagang banat sa buto, nagbubuhat na po ako at taga-aaral ako. Nung 8 years old ako, so 8 years old ako, elementary mga kasipag, nagbabanat na po ako ng buto. So sobrang bigat ng buhangin, graba para lang po kumita. Tas maghahakot ng talagang nyog, no? So magkukopra. So yun po yung naranasan ko. Din sila apat. Ako naman mga kasipag, kami naman ay 8. So talagang ang hirap sa sitwasyon din namin. Nakarelate talaga ako nito kasi nga yung papa ko ay may sakit, no? So hindi na siya ganong makapagtrabaho at wala pa kaming gaanong merong mana, no, na mga lupain. Talagang nyugan, mga taniman na maasahan natin na pagkakitaan. So dito, sa bata mga kasipag, nakakawa, nakakaiyak. Kaya ang tanging hiling ko lang po talaga sa ganitong magpartner, no, magkarelasyon, bago tayo papasok, sana po maging wise tayo, maging matalino muna tayo sa panahon ngayon mga kasipag. Ang hiling ko lang talaga bilang isang magpartner, bilang isang magulang,
family plan po, no? Huwag po tayong basta-basta magpapadami ng anak, nagiging kawawa po kasi talaga ang anak po talaga, no, nadadamay pag once na wala tayong family plan, wala tayong pangarap sa buhay. Kung wala tayong pangarap sa buhay natin, so hindi talaga tayo makakapangarap sa ating mga anak, no? Kasi kawawa yung ating anak eh. Kung anak at tayo ng anak, mas lalong mahirapan tayo sa buhay kasi mahirap na yung situation natin, yung kalagayan natin na wala pa tayong anak. Eh paano na lang pag may anak na tayo, tas marami pa, di ba mga kasipag? Ang hiling ko talaga, family plan po mga kasipag, no? Kasi kawawa yung mga anak dito mga kasipag eh. Lalo po dito sa probinsya, ang libangan na lang, hala, yun, yung libog, tas ayun, nabuntis na naman, mga anak na naman, isang taon lang yung gap. Mga kasipag, family plan po, mga kasipag, hirap na nga sa dalawa, no? So okay na yan tatlo, no? Mga kasipag, huwag na pong paabuti ng higit-higit pa. Grabe, lalo ba't hindi tayo kagaya ng iba na mayayaman dyan. Yung iba nga, mga mayayaman, hindi nga nanganganak na marami pa. Nagpa-family plan po mga kasipag. Kawawa kasi yung magiging anak talaga mga kasipag. Alam mo bakit? Kami kagaya ko, bata pa lang, no, hindi na tuloy maipaaral doon sa high school, nagtatrabaho na para matulungan na naman yung magulang. 13 years old, 14 years old, nagtatrabaho na doon sa ibang lugar, no? Pinagpatrabaho na nila para makatulong doon sa mga maliliit pang kapatid, makapag-provide ng pagkain para makatulong po doon sa magulang. Mali kasi yung mindset eh. Pag wala tayong pangarap mga kasi pagkawawa po talaga yung mga anak natin. Kaya ngayon sana ang hiling ko bilang isang magkarelasyon ngayon, so mga kasipag, family plan po, at mismo sa sarili natin mga kasipag, maging mindset po natin na talaga magporsige tayong mag-aral po talaga mga kasipag. Porsigihin po natin na makapagtapos po tayo sa pag-aaral po. Yun yung isa sa pinakamalaga sa buhay. Kung wala tayong mga maimanang yaman, kahit doon na lang po sa diploma mga kasipag, you know, kasi sa pag-aaral natin marami po tayong matutunan sa buhay-buhay, no, mga skills. Diyan mga kasipag, matuto tayong dumiskarte at tatalino tayo doon kasi marami pong i-share ang bawat isa na meron ng natutunan na ma-adapt po natin sa pagitan po ng pag-aaral, maliban pa doon sa mga kaibigan o sa buhay-buhay na mga experience na natutunan natin. So yun lang mga kasipag, you know, hiling ko lang po iyon kasi nga marami pa rin po talaga dito sa probinsya mga kasipag na anak pa rin po ng anak. So kawawa po ang anak talaga, mapapagbuntungan doon sa kahirapan sa buhay, nakukurot, napapalo dahil nabuburyo na yung magulang kung saan makahanap ng pagkain, pambayad sa mga pangailangan ng anak. Kaya family plan mga kasipag, gano'n, nakakayak yung sitwasyon ng ganito. So sana po maging mindset natin na panindigan po natin yung mga obligasyon natin sa buhay, lalo po sa anak natin, no? Na maging mindset natin, patapusin natin sila ng pag-aaral para kung doon pa lang sa simula na tayong angkan ngayon sa henerasyon natin ngayon, gano'n na po yung mindset natin na patapusin ang pag-aaral ang bawat isa, makakuha ng diploma. So darating at darating yung mga angkan mo pa, ay ganoon din po ang magiging mindset. So lahat na lang po ay mayroon ng mga pinag-aralan at family plan po mga kasipag. So yun lang po mga kasipag, nailak na po ako talaga sa sitwasyon ng bata, no? So maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po. Sana po mayroon kayo natutunan sa video nito at kung nagustuhan itong video mga kasipag, pa-support na po sa ating YouTube channel Okras TV po. Sama niyo rin po ang ating Facebook page. Maraming salamat!